Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa ika-22 tayo na linggo sa kanamang panahon ng taon B. Ngayon, mahal ko mga kapatid, napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga Hudyo, kaya madalas mas nabibigyang pansin ng mga panglabas na ritual kaysa malalim nitong kahulugan. Sa Ebanghelyo, hinahamon tayo ni Jesus na huwag lamang pagtuunan ang mga panglabas na kilos o bagay, kundi tingnan ang ating mga puso. Sa ating buhay espiritual naway maunawaan nating magkakaroon lamang ng kahulugan ng mga ritual at batas kung may malalim at personal na ugnayan tayo sa Panginoong labis na gumahal sa atin. Kung tayo maging marapat gumanap sa ng pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kataasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagmuli ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Pari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos,
sama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Apo sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti at iyong tinataglay, gawin mong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa panampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay panatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkupkop sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong katarungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayong tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayong maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang.
buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang iyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. At ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninguna. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, may mga Parisiyo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Sinabi nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo ng mga Parisiyo, ay hindi kumakain hanggat hindi makapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ng kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan sa paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ng mga Parisiyo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo. Mapangpaibabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat. Paggalang ng handog, sakib, bayan, ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso, ito bumubukal. Pagpupuri, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Ni walang kabuluhan, nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayo mabuti. At unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na mag-iapid, magnakaw, pumapatay, mga lunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabukutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang
mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa ika-22 tayo na linggo sa kanilang panahon ng taon B ng ating pagdiriwang. Pero ngayon ay unang linggo ng Bear Months. Ibig sabihin, malapit na po ang Pasko. Plakpakan natin ang ating Pong Hesus Nazareno na malapit nang darating kasi malapit na ang Pasko. Pero, dapat nating tingnan ngayon kung ano ba ang mahalaga sa buhay. Ang mga sibilisasyon gaya ng mga Griego, gaya ng mga taga-Ehipto, gaya ng mga Romano, sila ay nagbibigay ng kanilang mga arti, mga filosofiya at mga kaalaman. Pero sa mga Hebrews at mga Hudyo, ano ba ang kanilang binigay? Walang iba kundi ang Torah. Ang Torah ay tungkol sa kautusan. Ito yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio na dapat ay sundin at maayos ang paggawa at ang pagkilos ayon sa Torah sapagkat ito'y nagpapahayag ng kanilang karunungan at katalinuhan na ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng kanilang gabay para sa buhay. At ito'y tinatawag na kautusan. Ang Torah o kautusan, ito ay ang 5 aklat na tinatawag nating Pentateuch o 5 aklat ni Moises, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomio, at Numero. At ito ay nagtuturo sa lahat kung paano mamuhay na matuwid. At ang muhay matuwid ayon pa sa ating napakinggan sa palang pagbasa sa sulat ni Santiago, Kapitulo 1, Versículo 17 hanggang 27, ito yung mamuhay ayon sa salita ng Diyos na ang lahat ng nagmumula sa langit ay ito ay may kabutihan at ito ang ginagawa ng mga salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos ay ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ating Panginoon na nagkatawang tao na Torah o kautusan upang ituro sa atin ano ang tunay na kautusan na dapat nating isabuhay. Sapagkat sa ating Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 7, verso 1 hanggang 23, ito mga Parisiyo at Eskriba, walang ibang tinitingnan ang mga mapang-ibabaw lang na mga tradisyon, hindi ang tunay na kautusan. Ang tinitingnan nila, paano maghugas ng kamay bago kakain. Hindi nila tinitingnan ang 10 utos. Na ang 10 utos, kapag tingnan po natin yung nagmula sa aklat ng Exodus Kapitulo 20 at Deuteronomio Kapitulo 5, itong 10 utos, ang unang bahagi, ang utos na una, pangalawa hanggang pangatlo ay para sa Diyos. Ang pag-ibig sa Diyos higit sa lahat. At ang pang-4 hanggang pang-10, ito ay ang pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Sapagkat ang tunay na kautusan ay ang pag-ibig. At ang Diyos ng pag-ibig, ito yung nagkatawang tao na ating Pong Hesus Nazareno. Kapag tayo namuhay sa kanyang pag-ibig, ang pag-ibig natin dapat ay mula sa puso. Kaya sinasabi ng ating Panginoon, hindi po yung nasa labas ang makapagparumi sa atin. Ang nakapagparumi sa atin, yung nanggaling sa ating puso, yung nanggaling sa ating loob. Kaya kailangan na ating isabuhay ang itinanim ng Panginoon sa ating mga puso. Ano pong itinanim niya? Ang kanya pong kautusan at walang ibang kautusan, ang utos ng pag-ibig. Ibig sabihin, kapag namuhay kayo sa tahanan ninyo na nagmamahalan sa isa't isa, kapag ang gawa ninyo ay may pagmamahal, kapag ang tunguhin ninyo ay gumawa kayo ng mabuti sapagkat minamahal niyo yung kapwa, na isa buhay po natin o na isa konkreto po natin, na practice po natin ang Torah o ang kautusan ng Diyos. Kaya pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos at dahil mahal, ang Diyos ay pag-ibig. Ayon pa sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 4, versikulo 8, tayo ay dapat mamuhay sa pag-ibig at ang lahat ay may kabuluhan sapagkat ang ating ginagawa ay mula sa puso
ng may pag-ibig, hindi ang mga makasasalanang mga gawa, sapagkat ito ang dapat nating tingnan, na ang turong minana sa atin ay hindi yung mga mapang-ibabaw na mga tradisyon, bagkos ang turo ng Diyos at walang iba, kundi ang turo ng ating pong Hesus Nazareno. At sinasabi niya, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 12, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Naway mamuhay tayo sa pag-ibig. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, pay nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang na Espiritu Santo, ipinanakit Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, na naugsuron ng mga yumao, na may 3 araw na buhay muli, makiat sa langit na ruklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nabuhay at nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal, simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maminahal ko mga kapatid, hilingin natin sa Ama na padalisayan ang ating mga puso upang maging tapat ang ating panampalataya at maging katanggap-tanggap sa Kanya ang ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos, kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatutulong sa kaiuunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawa di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumao na. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang pupurihan sa tuwina. Hiling namin ito sa magitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay laginawang magdulot ng iyong pagbasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang mubog sa tao bilang iyong kawangis at mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap sa panagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pangitan ng anak na mahal. Kaya kaisaan mga sisiawit ng papuri sinumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kanakilaan. Diyos ng mga hukbo, puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsinuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng panampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat. Dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlahin, may pag-asang sila muling mabuhay ganing lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niya ang San Jose.
ni San mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus, sapay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang patawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay miling ng lakas mong inilaan upang kanang loob naming madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo na magpasa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating poong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ang poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa nating mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa inyong tulong, pagpalain kayo ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng mga tumutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Tayo po ay binibigyan ng kautusan ng Diyos upang maging maayos ang ating ugnayan sa Kanya. Ang ating ugnayan ay puso sa puso. Ang ating Panginoon ay siyang naghahari sa ating puso. Ang lahat ng ating ginagawa ay may puso at pagmamahal upang ang lahat ng ating tunguhin at hikain ay nagabayan ng kautusan ng Diyos. Hindi po natin tingnan ang mga external o mapangibabaw na bahagi ng kautusan. Ang dapat po nating tingnan ang turo ng ating Panginoong Hesus na umibig sa Diyos higit sa lahat at pagmahal sa kapwa gaya ng pagmahal sa sarili, na ito yung pinakapuso ng lahat ng kautusan. Ngayon na po, ang pagpasbas mangyari po lamang itaas bagya, mong ibagay ang pagpasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Iniyag po sa cross ng walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kailangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan naman nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan mitang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin, dasal at mga bagay-bagay. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag, na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kami kapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May taglayin ko pa ang pag-ibig at pag-asa ng pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareth.